Meron kaming group chat na sa team namin ni Boss sabi ko. Doon pinupost lahat ng mga kung saan magpipiliban, kanino, at kung ilang maleta. Yun po. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Nakapag-deliver po. Saan? 41 forms po. So ito po yung bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Santi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Parang kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? Pagkakalam ko, magko-corroborate po dun sa iba naman sinabi ng mga nauna ang nagsalita before sa mga hearings, sa mga investigation po. Sino po sa kanila yung kwento? Alam po natin ng mga Marines, matatapang po yan. Humarap na rin naman po kayo, lumantad na. Pwede pong mag-share. Kung pangalan pa pa-state language, kayo yung naging personal knowledge sa pag-deliver po ng maleta. Ako po si Rosyor Tuapan. Nasign ako kay Boss since nung na-hire ako sa team niya. Meron kaming group chat na sa team namin ni Boss sabi ko. Doon pinupost lahat ng mga kung saan magpipiliban, kanino, at kung ilang maleta. Yun po. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? opo. Ako po si Bernard Tubig. Nakapag-deliver po. Saan? 41 forms po. So ito po yung bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Santi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Parang kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? Pagkakalam ko, Nakawalo ka na, ha? Okay na. Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Oo. Saka may mga katibayan naman. Next question po, si Pangko ng Third First Studio YouTube, sir. Attorney, sino po ang nasa taas ni Zaldico para ho yung lakas ng loob niyang pagbaba ng mga utos na yan, sundin ho ng ating matatapang na men in uniform na ito? Ako po ay, bago ko sagutin yan, parang I want to put in context my answer and why that is my answer. I am a lawyer, a litigator for 26 years. I deal with facts. I don't speak without basis. I do my homework. Nakita niyo naman noong PDAM scam, nakapag-file ako ng complaint sa DOJ laban sa 14 na senador, 198 na
congressmen at 5 cabinet secretaries. Nakita niyo rin ako malamang doon sa ginawa namin laban kay Arnie Teves. Dahil on my own, I was able to validate about 64 previous killings. Sa ngayon po, as I said, I do my assignment and I do it well. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng mali-malitang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito? O para saan ito? I hold him responsible because being the chief executive, being the head of the executive branch, he is the chief implementer of laws. Siya ang walang ibang mag-implement ng mga batas kundi siya, executive. Pero bakit niya hinayaan ang mga ito? Narinig ninyo marahil ang sinasabi lagi ni Congressman Toby Tiangco na di umano ay kinumpronta ni BBBM si Speaker Martin at sinabi niya, ano ba Martin, Salvi, ilang bahay ba ang gusto nyong bilhin? Ilang state ba ang gusto nyong kainin? Alam ni BBBM ang pagnanakaw. At alam po ninyo, bata pa lang sila. Takot si Martin Romualdez kay BBM. Pati nga si Jack Enrile, nabalitaan ko, takot kay BBM. Nung bata pa sila. Sa tingin nyo ba, kikilos si sino man dyan na hindi alam o hindi itutos ni BBM? Pero marami po kaming ilalabas na mga datos na gaya ng sabi ko kanina, hayaan nyo muna kaming ilahat lahat ng mga ito at nung iba pa namin mga ebidensya sa ombudsman. No? Because as a lawyer, I want to hold on to that flicker of hope that certain institutions are still functioning. Sorry, ma'am, sorry, sundatin ko lang ng isang follow-up. Attorney, ano pong guarantee na meron tayo na uusad po yung ating pagtungo sa ombudsman? Dahil alam naman po natin, hindi yan uusad. Sana po sa amin ng mga Pilipino ninyo, nakaharap nyo ngayon, ninyo ilahat ang mga dokumento niyo. Alam ko po yung concern natin na ganyan. Pero pagbigyan nyo lamang kami na kumapit sa naiiwan pa nating pag-asa na gumagalaw ang ating institusyon. Pero alam ko po, walang mangyayari dito, but I do not want to prejudge how Ombudsman Remulla will act on it. I still hope that he will remain true to his oath of office. Pero kung hindi natin makamtan ang justisya sa remaining 2 years and 3 months of the Marcos administration, at least na-file natin sa Ombudsman, bubuhayin natin yan sa susunod na administrasyon. Kung papayag din yung susunod na administrasyon sa atin. Pero magbibigay po kami sa inyo, huwag kayong mag-alala. Uunahin lang namin ang Office of the Ombudsman at ibang opisina. We will send you a soft copy. No? We'll just get your numbers and we'll send you soft copies. Attorney, lastly, maraming salamat po sa mga Marines na nandito po ngayon sa inyong pagtindig para sa ating bansa. Lastly po, nasan po si Sergeant Gutesa at kumusta po siya?
Hindi po namin alam. Marami po kaming nasasagap na balita na pinapunta siya sa ibang bansa.